Kaka-release lang po ng bagong chapter. Salamat po sa paghihintay. At simulan na natin ang istorya ng napakatindi nating bida. Ang nakaraan. Nirecruit na nga si Jungwon ng isang grupo, ngunit iba pala ang kanilang plano at siya ay gagamitin lamang. Pero ang hindi nila alam ay mas matindi pala ang gagawin ni Jungwon. Sa kasalukuyan ay natutuwa si Jungwon dahil sila na mismo ang lumapit sa kanya, para siya na ang pumatay sa kanila. Kaya't napalitan na ng kaba ang masasamang mga plano ng mga taong ito. At dahil dito nagalit naman ang isang lalaki, at sinabi niyang papatayin niya si Jungwon, ngunit pinipigilan naman siya ng kanyang kasama at pinapakalma siya nito. At wala ding namang imik si Jungwon at tinitingnan niya lang ang mga ito. Natauhan naman ang lalaki, at sinasabi niyang ang gusto lang ni Jungwon ay magalit sila. At dahil na pinatay niya si Soa meron pa din namang 6 sa kanila, kaya mas nakakalamang pa rin sila kesa kay Jungwon, at nagpasalamat naman agad ng lalaki sa paalala ng isa. Sinabi pa ng nag-recruit kay Jungwon na dapat ay magtulong-tulong sila, at galit pa nitong sinabi na dapat ay mapatay na nila agad si Jungwon at magbabayad siya sa kanyang ginawa, dahil sa brutal nitong pagpatay kay Soa. At sa sitwasyon ngayon ay napapaligiran na nga ng 6 ang patay na katawan ni Soa, at ang gumawa nito na si Jungwon. Ngunit bigla namang nagsalita ang ating bida, at sinabi niya na hindi siya makapaniwala sa mga gawa nila, at napatanong na lang ang lalaki kung ano ba ang ibig niya sabihin. At sinagot naman siya ni Jungwon na akala niya ay lahat sila ay magsisitakbuhan, at hindi na malalaman ang kanilang gagawin, matapos niyang patayin ang kanilang reyna, pero sila ngayon ay mas kalmado at hindi gaya ng kanyang nakikita ngayon. At galit na galit ding pinagmumura ng isa si Jungwon, at dagdag pa nito na titignan nila kung ganito pa din siya acting kapag binugbog na nilang 6 si Jungwon. At dahil sa mga narinig niyang ito ay biglang ginanahan si Jungwon, na para bang na-activate na naman ang kanyang pananabik na pumatay ng tao. At kasabay dito habang galit na nagsasalita ang lalaki, ay biglang nasa mukha na niya ang kamay ni Jungwon na napakabilis kaya't wala siyang naging reaksyon. Bigla din namang napatingin ang iba pang mga kasama nito, at bigla itong nawala, at sa sobrang bilis nga ng ating bida, ay kinaladkad niya ang lalaki sa pamamagitan ng paghawak nito sa kanyang mukha, at para bang siya ay isang manika lamang. Inihampas ni Jungwon ang mukha ng lalaki sa isang puno na nagdahilan ng pag-crack nito, at punong-puno din naman siya ng excitement sa ginawa niyang ito. Bigla naman ding nagulat ang lahat habang tinitignan nila ang ginawa ni Jungwon at nabasag na nga ang mukha ng lalaki na nagdahilan ng pagkakatalsik ng mga dugo nito sa puno. At sa sobrang gulat nilang lahat ay napapamura na lang ang mga ito, at sa ngayon ay napagdesisyonan nilang habulin si Jungwon, at sinugod nilang lahat ang ating bida na medyo nakatalikod pa nga sa kanila. At sa biglaang pangyayaring iyon ay nauna na nga ang isang lalaki, at sinubukan niyang suntukin si Jungwon ngunit nakailag lang ito, at hindi naman makapaniwala ang dalawa sa kanilang nakikita sa sobrang bilis ni Jungwon. Hinawakan din naman niya ang paa ng isa sa mga lalaki, at para bang iwawasiwas niya ang buong katawan nito. Ginamit niya ang lalaki para hampasin ang isa pang lalaki na patungo sa kanya, ngunit nakailag lang ito, napuruhan naman ang kasama niya. At habang ginagawa ito ni Jungwon ay biglang lumabas din naman ang nag-recruit sa kanya, at ito ay tumalo ng napakataas at nagbabadyang susuntukin si Jungwon. At nang malapitan na silang dalawa, sinuntok na nga niya si Jungwon at tinamaan ang kamay nito. Sa biglaang pangyayaring iyon ay napasabi ang ibang mga kupal na pagkakataon na nila ito dahil nakakita sila ng opening para umatake kay Jungwon. At ngayon silang lahat ay sabay-sabay na umatake, at tinatamaan din naman ang ating bida sa kanilang mga ginagawa. Kaya't napaisip na din ang isa sa mga kupal na yon, na nakakalamang sila kapag ipinagpatuloy nila ang kanilang ginagawa ngayon. At hindi pa din sila mapipigilan, at ang tatlong ito ay patuloy na inaatake si Jungwon, ngunit sinasalag lang sila ng ating bida. At sa gitna ng kanilang ginagawa ay bigla namang napasabi si Jungwon na lahat sila ay napakahina at sinimulan na nga niyang atakihin, at ang isa sa mga ito na nabibigla sa paparating na kamao ni Jungwon. At sa sobrang lakas ng pagkakatama nito ay nabali ang leeg ng lalaki.
At nagulat din naman ang isa sa mga kupal sa kanyang mga nakita, at sa isang suntok lang ay namatay agad ang kanyang kasama. Ibinaling din naman agad ni Jungwon ang kanyang atensyon at sinubukan niyang umiba ng posisyon, at dahil dito ay bigla siyang nakalapit sa isang kupal, at sinuntok niya ang paa nito na nagdahilan ng pagkabali. At sa biglaang pangyayaring iyon ay napasigaw ang lalaki sa sobrang sakit. Napabagsak ito ni Jungwon habang patuloy pa din ang kanyang pagsisisigaw, at habang nakatayo si Jungwon ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa natitirang isang lalaki na nangangatog na sa takot at siya na ang isusunod nito. Kaya't napapasabi na lang ang lalaki sa kanyang sarili na hinding-hindi sila mananalo kay Jungwon. At maging ang kanyang combat skills pa lamang ay nasa level na ng second-rate martial artist, kaya't natawag niya itong isang halimaw. At habang iniisip niya ito ay makikita sa kanyang mukha na ubod ang kanyang takot. Wala pang ang ginagawa si Jungwon, at napagdesisyonan ng kupal na ito na tumakbo na lang para tumakas at mailigtas ang kanyang buhay. At sa nakikita ngayon ng kasama niyang lalaki, ay nagagalit ito at iniwan siyang mag-isa. At sa likuran naman niya ay makikitang itinaas ni Jungwon ang kanyang mga kamay at para bang gagamit ng isang teknik. At nang itinutok niya ang kanyang kamay sa lalaking tumatakbo ay sinasabi naman ni Jungwon ang ritual ng kanyang teknik, at unti-unti namang lumalabas ang mga dark energy sa kanyang mga kamay. At habang walang kamalay-malay ang lalaki, at takot na tumatakbo papalayo, ay nadapa ito dahil sa dark energy na humihila sa kanyang mga paa. At sa pagkakataong ito, patuloy na hinihila ni Jungwon ang lalaki, at mas lalo pa niyang pinapa-extend ang kanyang mga dark energy. Ang teknik na ginamit niya ngayon ay tinatawag niyang telekinesis, at ito nga ay kanyang na-master na. Takot naman ang lalaki, habang pinipigilan niyang magpahila kay Jungwon at sinasabi niya pa na ayaw pa nitong mamatay. At sa di inaasahang pagkakataon, ay mas pinalakas pa ni Jungwon ang kanyang paghila, kaya't napapaiiyak na lang ang lalaki, at nagdurugo ang kanyang mga daliri, at pinipigilan pa din niyang magpahila sa kanya. At mangiyak-ngiyak naman din ang kasama nitong lalaki, dahil nakikita niya na patay na ang kasama niya, at inapakan nito ang kanyang leeg na para bang siya ay kanyang trophy. At sa ngayon napapaisip ang natitirang lalaki na dapat ay pinigilan na lang niya si Soa, nung sinabi nito na gusto niyang i-recruit ito sa kanilang team. At habang papalapit naman si Jungwon ay unti-unti siyang nawawalan ng pag-asa na mabuhay, at patuloy pa din niyang iniisip na dapat pala ay hindi na lang sila nakipag-usap dito sa una pa lang. At bigla din namang huminto si Jungwon ngayon na ito na lang ang natitira. At tinitigan lang niya ito sa kanyang harapan, at nag-iisip kung ano ang kanyang susunod na gagawin, at meron din siyang napansin sa di kalayuan. At biglang napasabi si Jungwon sa kanyang sarili na mayroon pang isang daga na umaaligid sa kanila. At dito makikita ang isang tao na kasabwat pa ng mga lalaki. At maaalala na ito ang sinasabi ni Soa na makakukumpleto sa kanilang 8. At habang nakatayo si Jungwon ay napapaisip ang lalaki, na dapat ay tumakbo ang isa pa nilang kasabwat at magpakalayo-layo ito at sabihin sa iba kung ano ang nangyari sa kanila ngayon. At bigla din namang inilabas ni Jungwon ang kanyang manika, at nandito sa loob nakapuses ang Blue Spirit. At kasabay dito ay sinimulan naman uli ni Jungwon ang kanyang ritual, at nire-release niya ang lahat ng nasa loob na dark energy sa manika. At sa ngayon ay nakawala na nga ang lahat ng mga ito, kaya't hindi makapaniwala ang lalaki sa kanyang mga nakikita, at napapaisip pa siya na dapat ay tumakbo ang isa nilang kasabwat at sabihin pa sa lahat ng mga tao na mayroong isang demonyong umaaligid sa lugar na ito. At habang tumatakbo naman ang kasabwat nila, ay para bang unti-unti na itong tinatamaan ng pagod. Stress na siya ng husto, at hindi niya akalain na sa ngayon ay napakasama na ng kanilang sitwasyon. At nandoon nga nakita niya ang isang demonyo sa katawan ni Jungwon, kinakailangan nitong magmadali at sabihin ito sa iba pang mga tao, para pagkaisahan nila si Jungwon. Ngunit habang iniisip niya ito ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata, at parang mayroon siyang kakaibang nararamdaman kaya't napatingin ito sa kanyang likuran. Sa gitna ng kagubatan, ay makikita naman ang isang anino na parang mayroong napakaraming kamay. At sa ngayon ay hinahabol nito ang lalaki,
habang nadadagdagan naman ang mga kamay na nagsisilabasan. Kaya't wala na lang masabi ang lalaki, dahil sa gulat at kung ano klase ng halimaw ang humahabol sa kanya. At dahil sa patuloy na paglingon niya dito, ay bigla siyang nadapa, at ito ay ang demonyong monghe na patuloy siyang hinahabol na nagpakawala ng napakaraming mga kamay para higupin ang lalaking ito. Balik naman sa ating bida, at si Jung-won ay patuloy na humihigop ng mga dark energy sa mga katawan na kanyang pinatay. At sa gitna ng lugar na ito ay nasa labas na nga ang Blue Spirit at sinasabi nito kay Jung-won na siya ay nagtataka kung bakit nito ginagawa ang mga bagay na hindi niya nakasanayang gawin, at baka nga dahil ito ay plano pa niya sa una pa lang, at sinagot naman agad siya ni Jung-won na paminsan-minsan lang ang ganitong napakagandang opportunity. At habang patuloy ang kanilang pag-uusap ay bigla namang napalingon ang Blue Spirit, at nakita niya ang kasabwat ng mga lalaki kanina at ito ay patungo sa kanila. At bigla naman siyang tinawag ng Blue Spirit, at sinabi niyang ito ay ang demonyong monghe. At dagdag pa ng Blue Spirit na bakit hindi niya ito pinatay, kundi ito ay kanyang pinoses lamang, at tinanong din naman agad siya ni Jung-won na baka ginawa lang niya ito para mas makuha ni Jung-won ang death energy ng taong ito ng mas madali. Kaya't sa ginawa niya ngayon ay napasaya si Jung-won, at ibinaba na nga ng demonyong monghe ang katawan ng lalaking ito. At kasabay dito ay pinuri pa siya ni Jung-won at sinabing napakagaling talaga niyang familiar spirit, kaya't bigla itong napangiti, at para bang nagyayabang sa Blue Spirit. At nagalit naman ang Blue Spirit dito at ito ay kanyang pinagsasapot, at wala din namang pakialam si Jung-won sa dalawa, kaya't pinagpatuloy niya lang ang pag-aabsorb ng mga death energy. Tuwang-tuwa naman si Jung-won sa pakiramdam niya ngayon, habang patuloy ang kanyang pag-aabsorb ay para bang siya ay nabubusog, at mas lalo pang nabubusog ang kanyang energy core. At bigla din naman siyang nakita ng mga tao, kaya't napalingon ito sa kanila, at sinabi niya sa kanyang sarili na mayroon na naman siyang bagong mga supply ng death energy. At para bang sa ngayon ay nagkakaroon siya ng napakaraming mga pagkain na nakahain sa kanya. At dito lang niya ito matatagpuan sa kabundukan ngayon, na para bang ito ay napakalaking buffet para kay Jung-won. At dagdag pa niyang sinabi na kakainin niyang lahat, at walang ititirang mga death energy hanggang sa maubos niya ang nandirito. At pangiti pa niyang sinabi, habang nakaupo sa mga patay na katawan, na kinakailangan niya lang ng 7 taong bubuhayin para makapasa.